Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko lang pag-usapan. Kasi nga po kung matatandaan nyo, 2 days ago, nagtungo po tayo. Isa po tayo sa maswerteng nag-cover sa event ni President Bongbong Marcos dito nga po sa May Sur. And nung event nga po ni PBBM, may mga ilang mga kababayan po tayo, yung mga Garender for beneficiaries na nakausap. At tinanong ko po sila, syempre bilang mga recipiente ng ng mga ayan, katulad po yung farm machineries and services. Ayan, bilang recipient po nitong mga pinamahagi ni President Bongbong Marcos. Tinanong ko po sila na anong masasabi nila dun sa mga kababayan natin na nagsasabing walang ginagawa sa presidente. Kasi kung matatandaan nyo po, may mga kritiko po si President Bongbong Marcos na nagsasabing hindi siya maramdaman o hindi nila maramdaman na may ginagawa ang pamahalaan. May mga nagsasabi din na pabanjing-banjing lang si PBBM. Yung iba naman nagsasabi, fake news daw po yung mga commentary or yung mga ina-upload namin, yung mga pinapalabas namin mga videos na programa ni President Bongbong Marcos. So ito po yung isa sa mga nakatanggap or recipient ng farm machineries and services. Ito po, paparinig ko po sa inyo yung sagot niya po doon sa tanong. Masasabi nyo doon sa mga taong nagsasabi na wala daw ginagawa ang presidente natin? Oh, I do not believe that. I do not believe that po. Kasi po, hindi kasi nila, nakikinig kasi sila doon na hindi nila nararanasan kung ano talaga. Ay kami ay naka-hands-on eh. We are, nasa field po kami, nasa ano kami ng mga farmers, and we know what is happening in the field and sa taas. Kung kaya yung mga ganyan, those are hearsays which we do not believe. So, yung mga information disseminations po namin sa aming mga, I have 870 farmers members with 1,021 hectares of rice land. Wow. So, yun, they are updated with the informations. Kung ano man yung mga nare-receive namin, ay binibigay namin talaga sa kanila. And whatever their questions or query, we answer it directly sa kanila kung ano talaga yung totoo. So, we do not believe that hearsays. Kasi wala naman maano doon na hindi talaga wala talagang ginagawa. Ay maraming ginagawa. Ang importante lang po ay yung iba siguro po ay hindi sila nag-attend ng meeting, yung information disseminations aside from the meeting. Meron po ba tayong mga social media or etc. Kami whatever accomplishment, whatever projects we had, we always monitor that and i-disseminate namin sa aming mga members because they also see. Sila mismo po nakakakita kung ano yung mga ibinibigay sa amin, kung ano yung natatanggap po nila. So, ganun dapat sana ang gawin. And pag hindi talaga totoo, be the one of you should stand that it is not true. Oh, with that, thank you. Maraming salamat na. Ayan, narinig nyo naman po yung sinabi ni Mrs. Larco. Isa po siyang chairperson ng isang organisasyon, Garender for Beneficiaries Organization, na bilang sila po na nakakakita talaga or yung hands-on talaga, updated po sila sa mga programa, sa mga tulong o yung mga ginagawa po ng pamahalaan para po sa ating mga magsasaka. Kaya hindi po siya naniniwala sa mga taong nagsasabi, sa mga taong naninira na walang ginagawa ang ating administrasyon. Kasi nga po yan, sila mismo magpapatunay na marami pong programang na inihanda ang pamahalaan, hindi lamang syempre sa ating mga magsasaka, pati sa iba nating mga kababayan, at syempre para mas mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. So yan, sa mga kababayan natin kasi na mahilig maniwala sa fake news, sana bago kayo maniwala sa mga fake news, chinecheck nyo muna kasi napakadali na pong mag-research ngayon. Kumbaga social media, napakabilis na po. Kaya sana tayo, bago tayo maniwala, bago natin patulan yung isang issue, bago tayo maniwala dun sa pinapakalat na walang katotohanan o walang basihan, sana po mag-research tayo para hindi tayo nabibiktima ng mga misinformation na yan. So ito po, si tatay naman po, isa naman po siya sa mga nakatanggap po, no? Grabe, after 30 years. 30 years po actually yung hinintay nila or mahigit pa, yung iba dun, mahigit 30 years pa yung hinintay nila para mapasakamay nila yung titulo ng lupa ng sinasaka nila. So ito si tatay, tinanong ko din po
na kung ano pong masasabi niya doon sa mga taong nagsasabi na walang ginagawa ang ating pamahalaan. So pakinggan niyo po ito. Tanong ko lang, since isa po kayo sa mga nabinigyan or naging beneficiaryo, ano pong masasabi niyo dun sa mga taong nagsasabing walang ginagawa si President Bongbong Ay, Marcos? huwag kayong maniwala mga kabayan. Kayo po, lahat lang ng mga mamamayan ng Pilipinas. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi dahil ito na po, hawak na namin ang katunayan. Hawak na po namin ang katunayan dito sa binimiti namin kabuhayan. Kaunting kabuhayan, pero napakahalaga para sa amin. Ayan, narinig niyo po na sabi nga ni tatay, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga pinapakalat na fake news para masiraan ang ating presidente. Kasi sila mismo, itong mga kababayan natin na updated talaga sa mga programa at ginagawa ng pamahalaan, sila mismo nakakakita, nakaka-witness na nagtatrabaho ang ating gobyerno. Biruin mo sa isang araw, 1, 2, 3 event po yung pinupuntahan ni President Bongbong Marcos. Nung nag-camsur po kami, yung event po ni PBBM dito sa may Fuerte Sports Complex, after po niya, nagtungo si President Bongbong Marcos dito sa may Legazpi naman para mamahagi din po ng mga ng presidential assistance at kung ano-ano pang farm machineries. Yan po yung mga dinistribute din ni President Bongbong Marcos. Kaya yung mga nagsasabi dyan na walang ginagawa ang pamahalaan, mahiya naman po kayo. Kasi kung kayo po nakatambay lang at nag-scroll sa social media para lang po manira, kaysa pag-aksayahan nyo ng oras yan, mag-research po kayo mismo, alamin nyo kung ano ba yung totoo para hindi po kayo nabibiktima ng mga misinformation. Para hindi po kayo nabibiktima ng mga taong nagpapakalat ng fake news. So yan mga kababayan, narinig nyo po, ilan lamang po yan sa mga na-interview natin. Face to face po, pumunta po ako ng Kamsur, nakapag-cover po ako ng event ni President Bongbong Marcos. Kaya sa mga magsasabi dyan na ito ay fake news, andun po ako. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na gawa-gawa ko lang to or fake news ito. Kasi binalita rin po ito. Marami pong media ang nandoon ng event na yun. Ayan, good news yan mga kababayan. Siyempre, di ba, proud ako na masarap sa pakiramdam. Siyempre, masarap sa pakiramdam na makita ko yung mga, alam nyo ba, yung karamihan po sa mga magsasakang nabigyan ng land titles ay puro mga senior na po. Mostly po, mga mid-30s, 40s, tas the rest senior. Karaniwan po ng nabigyan ng titulo. So sila po talaga galak na galak at tuwang-tuwa, galak na galak at sobrang umaapaw po talaga sa tuwa na nakamit na po nila yung matagal nilang hinihintay. Sabi nga po ng isang senior doon na nakausap namin, bali ano po to kay Apo Lakay pa daw. At ngayon nga po, natutuwa siya kasi sa panahon ni President Bongbong Marcos, nakamit niya na po yung titulo na matagal na nilang inaasam. Biruin mo, kaya naman pala, pero bakit nung mga nagdaang administrasyon hindi nagawa? Bakit ngayon lang sa administrasyon ni President Bongbong Marcos? Tapos yung mga kritiko niya na makakapalang muka, magsasabing wala siyang ginagawa, yung mga iniidolo nga nila, yun yung mga walang nagawa. Biruin mo, kaya naman pala, bakit nung panahon nila hindi nila nagawa yun? Bakit ngayon panahon lang ni President Bongbong Marcos? Diba mga kababayan? So yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Divine PH Vlog, meron din po tayong Facebook page sa mga active sa Facebook, Divine PH, and meron din po tayo sa TikTok, Divine PH Vlog. So yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo.